medtech po. Isa pong licensed medical technologies. 120K na rin siya. Part-time, full-time. Sana ma-awaken din yung mga ibang tao na maraming source na pwede kang magkaroon ng income. Hindi lang sa traditional na 9 to 5 na ordo. Hi Jan, good afternoon. Hi Coach, good afternoon po. Di ba na-interview na kita before? Yes Coach. Ngayon, ulit ay interviewin kita for an update. Pero bago yun, ano ba yung buhay mo before Facebook advertising? Medtech po. Isa pong licensed medical technologies. Year 2018 akong gumraduate. Nag-work na po ako sa clinics, sa hospitals. Ilang years kang nag-work as medtech? 3 years din, from 2018 hanggang 2021. Aminin na natin, masakit na katotohanan. Maganda pakinggan yung title, yung diploma, or yung tinapos mo. In reality, hindi enough talaga yung salary. Yun yung dahilan din kung bakit ako nag-shift sa freelancing. Coach, noong una, hindi naman ako concerned, more on experience talaga. Kasi na-experience ko sa internship. Finally, mas ma-experience ko pa siya pag nasa field na. Pero in reality pala, pagka kumita ka na, yung magulang mo nag-expect na mag-share ka. Tapos, syempre, magkakaroon ka rin ng gusto mong mabili yung ganito. Katagalan, makikita mo na hindi pala enough. Ang tagal na mabili mo yung gamit na gusto mo pag ganun lang yung income mo. Doon ko na-realize yung payslip talagang payslip. Dumadaan na talaga eh. Bago ka mag-enroll dito sa paid course natin, nakapag-self-study ka na ba? Nagtitake ka ba ng ibang courses? Hindi pa coach. Napasok muna ako sa networking eh. Kaso hindi talaga para sa akin. Wala pa akong idea talaga sa freelancing. Siguro na-experience ko buy and sell. Tsaka pagtinda talaga ng mga traditional na food. Pag bakasyon, tumulong sa tindahan, benta ng pagkain. Pero yung Facebook ads, wala pa akong idea. Paano ka nag-decide na mag-enroll ka dito sa paid course? Isang araw, coach, nakita ko sa YouTube channel mo. Doon time na yun, nag-search na rin ako ng make money online, parang gano'n. Tapos nakita ko lang yung interview niyo, coach. Pinanood ko yung videos niyo. Nung time na yun, currently, working din ako sa hospital. Naipit ako dun sa sitwasyon na pinangakuan din kasi ako na mag-enroll sa med school, magdo-doktor. Kasi yun yung pangarap ng parents ko sa akin. Tinanong ko si Papa noon, sabi ko, Pa, kaya mo ba akong paaralin? Sabi niya, sige, kaya. Ang prayer ni Papa noon, pag naging scholar yung kapatid kong pangalawa at yung bunso, go. Nag-resign na ako ngayon. Last minute ng enrollment nung kapatid kong pangalawa, biglang nagbago. Biglang hindi na pala siya scholar. Naka-resign na ako. Ang ginawa ko noon, yung natitira kong sahod, tapos inutang kong 5K dun sa katrabaho ko na best friend ko rin. Iniram ko, tapos yung last pay ko, yun yung in-enroll ko. Ni-risk ko na. In-enroll ko na kasi gusto kong matuto. Alam ba ng parents mo na nag-enroll ka sa isang online course? Hindi ko matanda kung sinabi ko sa kanila, pero nakikita nila ako na nag-aaral. Kaya nung time na yon, tinatanong na rin ako nung parents ko anong plano mo. Ayaw naman nila nakikitang tambay lang ako sa bahay. Siguro coach si Papa, parang eager pa rin siya noon. Hindi pa rin nawawala sa isip niya na gusto niya pa rin talaga ako i-push na mag-doktor kasi yun yung pangarap niya. Apat kasi kami magkakapatid coach eh. Pero hindi talaga kaya ng finance. Mas pinurso ko na lang talaga yung mag-aaral ng Facebook ads. Kumusta naman yung pag-aaral mo ng Facebook ads? Nag-enroll po ako sa inyo, May. Yung time na rin yun yung nagsa-sideline din ako. Tuwing gabi ko lang siya naaral, minsan hindi pa. Or pag wala lang talagang duty, August ko na din siya natapos talaga lahat. Kumusta naman yung experience mo dun sa course natin? Ang nagustuhan ko dun coach is hindi siya yung matagal. Per segment talaga siya. Tapos yung topic lang doon, yun lang talaga yung pinofokusan. Yung mind mo, hindi mo overwhelmed. How about yung Facebook support group natin? May isa akong pinost doon, coach, about sa restriction tsaka yung lead generation. Okay naman yung Facebook group. Responsive po. Kahit mga naging student yun na before na nagka-client na experience yun, nag-share sila ng insight nila dun sa questions. How about yung mga coaching sessions natin? Meron ka bang na-attendan dito? Yes po, coach. Diba, nung mga last time, coach, nakaka-attend po ako ng mga coaching session. Pag may tanong, yun yung pagkakataon na itanong talaga yung situation na yon para
mas clear po yung maging sagot. Para sa'yo dyan, ano yung best part of the course natin? Ang best part sa akin doon yung assignment. Ang challenge kasi doon, bago mo makuha yung certificate, gagawa ka muna talaga ng ads. Maganda yung coach na training kasi hindi lang theory yung alam mo. Parang pagda-drive lang din, hindi lang theoretical yung alam mo. Talagang may experience mo yung magpindot doon sa ads manager. May halong ka ba kasi baka ma-restrict. Yun yung best part nung sa course. Pero yung latest nyo coach, tinignan ko rin kasi, binabalik-balikan ko siya. Ang maganda dun sa course nyo ngayon, yung quiz. Hindi ka na makaka-skip, mas makaka-focus ka. At the same time, yung quiz, yun yung mag-re-review sa'yo kung ano ba talaga yung natutunan mo. Mapupush ka na aralin ulit yung previous lesson para tumatak talaga sa isip mo yung naging lesson. Paano ka naman nakahanap ng clients? Sa naging client ko noon, nakita ko yung job post niya sa Online Jobs PH. Parang balak ko na siyang applyan kinabukasan. Tapos nagulat ako, siya yung nag-reach out sa akin. Palitan lang kami ng conversation. Almost 1 linggo din. Hanggang sa nakipag-negotiate siya sa price. Coach, habang nag-aantay ako noon, nagra-run ako ng ads para madagdagan din yung sa portfolio ko. Una sa business ng papa ko, sa Ref and Aircon. Yung sa pastor namin, nagbebenta siya ng farm lot. Ina-ads ko rin yun. Kaya medyo nadagdagan din yung pwede ko ipakita. Kaya nung nakaland din ako ng client, medyo madali na lang siya. Bago ko maland yung client na yun, puro rejection nga ako nung una. Binigyan ko siya ng 1 month, September. Sabi ko, pag wala pang client, babalik na ako sa pagiging medtech. Doon ko na nakuha yung client ko na yun. October 6 ko siya nakuha. Tuloy-tuloy na po yun. Agency siya coach ng Cairo. Pero nagulat ako, 3 lang sila, pinaka-boss. Tapos nag-hire siya ng assistant niya. Tapos finance. Tapos pang-apat ako. Nag-focus muna ako sa kanya, coach, para ma-build yung confidence talaga. Full-time din kasi ako dun, coach, sa client ko na yun. Gaano katagal bago ka naghanap ulit ng additional client? Nagtagal lang ako dun sa client ko na yun na Cairo. 9 months lang din. Kasi may nakomit akong malaking mistake. Marami siyang clinic. Yung link na nailagay ko, link ng ibang doktor. May nag-book ng appointment. Friday yun. Pagbalik ko na Monday, wala na akong access eh. Tinanggal na pala ako sa ads manager. Pag sobrang bigat nung naging error mo, may tendency talaga na tatanggalan ka talaga ng access. Kahit pa paano, coach, nakaipon naman ako nung time na yun. Nag-enroll ako sa med school. Kaso, coach, along the way, hindi pa rin talaga kaya. Though graduating na yung kapatid ko, hindi rin pala ganun kalaki yung income niya after niyang gumraduate, civil engineer, para supportahan yung sa med school ko. Kasi 100K na yung isang SEM coach, tapos wala pa yung libro. Pero nakailang months ka nag-aaral nun sa med school? Nakaisang taon naman po ako, coach. Ayoko din maging unfair sa mga kapatid ko rin na sa akin lang nakapokus si Papa. Tapos na ako eh. Dapat kung mag-upgrade ako sa knowledge, sariling pera ko na. Hindi naman kami mayaman eh. Ako na mismo yung kumausap kay Papa na this time magte-take responsibility ako. Ako na yung kikilos. Huwag niyo na akong intindihin. After that, pahinga lang ng 1 linggo. Nag-apply ako as medtech ulit sa mga clinic. Pero nag-apply din ako sa freelancing ulit as Facebook media buyer. Mas mabilis kasi mag-respond yung sa clinics kasi based sa resume na pinakita ko. Gusto na nila mag-start ako. Pero ang ginagawa ko nun, coach, sinasabi ko sa mga tumatawag sa akin na pwede po bang bigyan niyo po ako ng 1 week para mag-decide. Para saan yung 1 week? Kasi nag-apply nga rin ako, coach, sa mga freelancing site. Baka kasi makakuha ko ng client. Siyempre, pag nag-commit na ako dun sa clinic, medyo mahihirapan na ako maghanap ng client. Yung sa isa kong in-applyan, nag-reply siya, Singapore naman po yung location niya. Mas mataas naman siya compared sa pagiging medtech. Kaya mas tinanggap ko na yun. Flexible naman sa time. Good thing na nagka-client ako nun. Na-hire po ako nun. Tapos tuloy-tuloy na ako siya. Anong sabi ng father mo or sabi ng parents mo? Nung pinakitaan ko sila ng income, parang sige. Nung time po na yun na nakita nila na may ganun palang potential sa online, naging okay na po sila doon. Tanggap na po nila. Nung nag-decide ka ba na pinili mo yung freelance, hindi ka ba talaga half-hearted doon? Hindi, coach, hindi half-hearted, talagang all-in talaga. Nag-take risk talaga ako. Pinakiusapan ko lang sila that time na wait lang po, bigyan niyo pa ako ng time. Though pinipressure na ako na maghanap ng trabaho nun. Ilang months lang din naman lumipas eh, nagka-client na ako nun. Kinalimutan ko yung course ko. Never ba nagkaroon ng instance na dapat pala hindi na lang ako nag-freelance? Dapat pala bumalik na lang ako sa clinic? Hindi naman sa akin. No regret at all. Opo, no regret talaga. Kasi coach, sobrang na-realize ko siya nung nag-iipon kami nung fiancé ko that time, kasi naging wife ko na, nung pampakasal.
Tapos yung time na na-hospital siya, sinasabi ko nga nun sa biyaya ng Panginoon ay binigyan ako ng gantong opportunity. Hindi naman po sa pangmamaliit. Sinasabi ko sa kanya, siguro kung namamasukan ako sa clinic, hindi ko control yung time ko. Hindi kita masasamahan sa mga check-up mo. Hindi ako laging present pag kailangan mo ko. Bukod sa income, yung time po talaga sobrang halaga po. Pag ini-imagine ko pa lang yung experience ko na sumakay sa MRT, no regret talaga, hindi na ako nag-look back talaga. Minsan nga coach sa mga medtech, Facebook group siya na may mga nagrarant, nagtatanong ng shift na ba ako ng career. Kaya minsan nagko-comment ako dun coach, freelancing, 2021 pa, hanggang ngayon, may nagre-reach out sa akin na, ano po yung ginagawa niyo sir? Paano po yan? Ang daming nahihirapan maghanap ng trabaho. Yung mga clients na hina-handle mo ngayon, ano yung mga task mo sa kanila? Nagla-launch din ng ads, pero more optimization talaga yung ginagawa ko. Kunyari, nakita ko yung creatives na hindi maganda yung performance. Turn off lang, tapos test ulit ng bago. Isa po sa task ko na i-check muna yung details, yung tama ba yung location, landing page, yung link, bago i-live yung ads. Talagang binabasa ko isa-isa yung ad copy. Finokus ko talaga yung Facebook ads lang. Hindi na rin ako nag-TikTok ads, Google ads. Talagang nag-focus lang ako sa Facebook ads. In-enhance ko lang siya when it comes sa angle, sa hooks, market research, and also yung using ng AI. Yung AI kasi is help siya. Hindi niya naman talaga totally marireplace tayo. Kasi yung AI, kailangan mo siyang i-prompt. Hindi naman siya gagawa ng mag-isa niya. Ang question talaga ngayon is, ikaw ba ay media buyer na gumagamit ng AI or hindi ka gumagamit ng AI? Kasi sa prompt tayo magkakatalo. Hindi pwedeng generic lang ang prompt mo. Kailangan lahat ng detalye, lahat ng mga information, bibigay mo sa kanya. Ngayon, John Albert, ilan yung clients na hinahandle mo? Actually, last month, 3. May 2 akong international parehas. Yung client ko na gym, tapos nagkaroon ako ng direct client na IV drip. Clinic, once a week lang kami nagmi-meeting, every Tuesday lang. Flexible, walang time tracker. Part-time lang pero okay yung pay sa kanya. Since then, kumusta yung experience mo sa freelance? Basta pag okay yung performance mo sa client, ginagampanan mo yun, nasa contract, nagde-deliver ka ng result, malaki yung chance na hindi ka nila i-let go. May isa akong beses na hindi ako nagpabayad sa client, yung part-time, kasi hindi ko nabigay yung result tapos nagkasakit pa ako that week. Pakita mo din na concern ka sa client, hindi ka after sa earnings. Ang pinaka main goal mo talaga is makatulong dun sa business niya. So far, sa biyaya ng Panginoon, yung client ko ng 2023 hanggang ngayon po. Magti 3 years na rin po ako sa October. Kailangan din talaga na nag-care tayo dun sa client natin. Kasi pag hindi, more or less, hindi din talaga sila tatagal dun sa client na yon. Ngayon, na nag-handle ka ng 2 international clients, isang part-time, tas isang full-time. Pwede mo ba kami bigyan ng range? Magkano yung kinikita mo? 120K na doon. Part-time, full-time. Sa panahon ngayon, coach, mas maganda na may backup pay. Kasi sa totoo lang, coach, wala naman talagang stability kahit saan. Lagi may risk. Sabi rin naman sa Bible na wag lang ilagay sa isang basket. Lalo kung pamilyadong tao ka. Lalo ngayon, may baby na kami. Hindi pwedeng isa lang din talaga yung source of income. Habang tumatagal ka sa freelancing, marirealize mo rin na hindi forever kailangan ganito yung sitwasyon mo. Kailangan nag-upgrade din yung thinking mo. Hindi ka magre-rely lang talaga sa isang source. Kumusta yung naging life mo? Sobra yung impact ng Facebook ads. Unang-una yung sa finances, nakakabili na rin ng mga gusto, nakapag-provide tayo nung ikakasal, hindi siya utang. Sa panganganak ng wife ko, nakapag-ready talaga when it comes sa emergency fund, savings. This year, Lord willing is makabili na kami ng kotse. Malayo pa, pero malayo. No? Sabi ko nga sa wife ko nun, kung medtech pa rin ako, tapos knowing na ganun lang yung income, baka nag-abroad na lang ako. Ang realization ko nun, mas maganda doon ka sa naging effective or nagkaroon ng somehow opportunity ka. Kasi coach, kakaibang skills ang Facebook ads. 2 siya actually. Pwede mo siyang i-offer sa ibang tao. Pwede mo siyang gamitin sa sarili mong business. Kung magpipick ka ng skills, ang focus mo una, sales kaka marketing. Kasi pag marunong ka nun, magiging fearless ka talaga eh. Kahit mawalan ka ng client, madali lang, lalo kung may experience ka na, madali na lang siya na mag-apply ka ulit sa ibang
ng client or marirealize mo rin, ikaw na mismo yung mag-run ng ads para sa sarili mong business. Na-amaze ako sa mga ganyang klase ng lalaki ngayon. Ang mindset na ngayon, more than the makapag-provide ka financially is maging present ka din dun sa wife mo and dun sa anak nyo. Yes. 2-in-1 na siya na Yes, present ka, 24/7 kayo magkasama ng wife mo. Tapos, nakakapag-provide ka pa. Ini-imagine ko, coach, kung nag-work ako sa corporate, lagi kami siguro magkaaway ng asawa ko. Siguro yun yung dahilan ng postpartum na sinasabi nila. Postpartum depression na feeling ng babae na siya lang lahat. Siya na yung naghirap sa pagbubuntis, siya pa ang panganak, tapos pati pag-aalaga, siya pa rin. Tapos yung lalaki, focus niya lang magtrabaho since siya yung lumalabas, not knowing na pati yung babae may trabaho din naman. Since hindi enough yung income, dalawa kayo magtutulungan sa gawaing bahay. Imbis na kung may enough income ka, makapag-hire ka, pwede ka mag-hire ng kasama. Yung mindset ko ngayon, pa-resignin na yung asawa ko. Alalayan ko na lang siya kasi lumalaki naman yung baby. Darating yung time na hindi na siya bantayin. Tulungan lang talaga, coach. Ang dami natutunan bilang sa pag-advertise sa client. Bilang tao, maraming madedevelop sa'yo kaysa maging stagnant ka sa work. Ayoko nang ganong coach na pakiramdam yung nag-aantay na lang ako na matapos yung oras na mag-clock out. Hate na hate ko yung ganong pakiramdam, coach. Na inaantay ko na lang mag 5 o'clock, parang umuwi na. Imagination, coach, na kailangan mo agahan umuwi kasi mahirapan ka sumakay. Sana ma-awaken din yung ibang tao na maraming source na pwede kang magkaroon ng income. Hindi lang sa traditional na 9 to 5 na corporate job. Dami-daming nare-receive na comments, na messages sa iba't ibang platforms. Nakakabasa pa kami sa email ng mga mahabang mga messages like MMK, ganyan. May mga iba sa kanila, mga OFW. More than 10 years na sila sa pagiging OFW. Gusto na nilang mag-for good dito. Pero syempre, mahirap mag-for good kapag wala ka namang talagang enough savings, as well as yung mga katulad natin na nag-work before, na na-realize na ang liit lang pala ng sinasahod natin. Ano yung mabibigay natin na tips sa kanila? Una, pray talaga. Ask wisdom, then take risk. Mahirap maging empleyado, mahirap mag-business. Parehas mahirap. I-imaginein mo na lang ano yung after that. Life is so short. Una, priority, Bible talaga yung basahin. Pwede rin magbasa ng Think and Grow Rich na natutunan ko doon, coach, yung power of thinking, power of mindset. Actually, nasa Bible naman yan sabi sa Proverbs na kung ano yung iniisip mo, yan yung magiging ikaw. Kahit yung words mo, pagka negative laging lumalabas sa words mo, ay, hindi ko kaya, hindi para sa akin yan. Pag puro excuses ka, yun yung magiging outcome mo. Pero kung iba ka mag-isip, kinaya nga ng iba kaya ko din yan. Parehas lang kami ng kinakain yan, di ba? Parehas lang may 24 hours. Ayun, take risk, proper mindset talaga. Tapos, talagang pag-igihan. Nasa principle din naman ng Bible yan na once na nabigyan ka ng opportunity, galingan mo. Bigay mo talaga yung best. Wala namang problema sa faithfulness ng Diyos na siya yung magbibigay ng kalakasan sa'yo, ng wisdom, ng opportunity. So, nasa sa'yo. May part ka din, may human part din. Gagawin mo talaga lahat. Gagawa ka ng portfolio, mag-apply ka. Yung pinaka-mabibigay ko na tip sa aspiring freelancer. Nabasa ko dito sa isang Facebook page dati. Sabi niya, hindi ka naman bibigyan ng sopas ni Lord Bibigyan niya yung mga ingredients para makabuo or makapagluto ka ng sopas. Yes. Hindi naman yan parang opportunity na nandyan na may client ka na kagad. Hindi naman ganun Ako talaga naniniwala rin ako na other dun sa resources, may mga taong ibibigay sa'yo si Lord na makakatulong sa'yo. Sometimes, hindi sa circle mo. Sometimes, mga strangers na makikilala mo sa internet. Pero yung bottom line kasi dito, kailangan ma-distinguish mo na opportunity to na binibigay sa'yo sa lahat ng aspect natin in life. Kung gusto nating mag-improve, kailangan natin mag-take risk at mag-take action. At the end of the day, tayo ba, nagtitake action ba tayo? Halimbawa, ikaw, si Jan, kahit na mag-enroll siya sa course ko or sa kahit anong course, kung hindi naman siya nag-take action, hindi niya naman natapos yung course, hindi siya gumawa ng portfolio niya, hindi siya nag-apply, wala rin, hindi din talaga magmamaterialize na magkakaroon ng client, magkakaroon ng ganitong income, etc.
Sobrang thankful ako na dumaan siya sa YouTube feed ko. Thank you dun sa knowledge na shinare nyo po at patuloy nyo sinishare kasi marami ring coaches kasi na yes, nag-release sila ng course pero after that, bahala ka na. Pero yung sa inyo coach is nandun pa rin yung support nyo. Sa community din, thank you sa support. Alam ko po na marami pang may dadagdag and lalo ngayon sa AI ngayon. Tingin ko coach, idadagdag nyo na siya sa course nyo, yung prompting. Yes. Maganda sa ano ni coach kasi yung support niya, worth it guys. Unahin mo mag-invest sa knowledge. Sabi niya sa Bible, get wisdom sa kahit anong paraan. Kumuha ka ng knowledge. So, kung merong tao na merong expertise sa ganito, pwede kang mag-enroll, take risk. Kasi pag nag-YouTube ka lang, maraming idea sa gilid na kami mong tab na i-open, nasasayang yung oras mo. Yung iba doon 1 hour, yung iba doon 30 minutes. Samantalang kung mag-enroll ka sa course is naka-step by step na siya. May coach ka, may mentor ka, may community ka din na tutulong sa'yo, may coach ka na tutulong sa'yo. Ano yung pwede mong gawin? Coach, again, thank you sa tinuro niyo po sa akin. Gusto mo din bang magbago ang takbo ng buhay mo katulad ng mga students ko? Meron akong ginawang media buyer roadmap para sa'yo para malaman mo kung paano ba maging media buyer. I-click mo lang yung link na nasa description below.